Isang pari sa Butuan City ang inireklamo ng panggagahasa umano ng isang dalaga. Tumanggi namang magbigay ng detalye si Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos sa kaso ng nasusakupang pari. Saksi si Micaela Papa. Mahigit 5 buwan nang nakalipas pero di pa daw naghihilom ang sugat ni Lea. Di niya tunay na pangalan. Sugat na iniwan daw ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Pebrero nitong taon nang simula umanong molestyahin ang nooy 17 anyos na si Lea ni Father Raul Cabonce, parish priest ng isang kumbento sa Tubay, Butuan City, kung saan nagtatrabaho siya bilang kasambahay kapalit ng scholarship. Pagtingin ko sa kwarto na, ayun yung isang kutsilyo sa mesa niya, tapos yung dalawang long firearm. Sinubukan kong sumigaw, tapos tinakot na niya ako. Ang sinabi niya sa'yo? Wag kang mag-fight back sa akin kung ayaw mong makakita ng dugo dito sa kwarto. 2 beses pa umanong naulit noong Marso ang pangmumolestya at noong March 14 ay ginahasa na raw siya ng pari. Tumakas daw siya sa kumbento at sumangguni sa grupong Gabriela. Kahapon, nagsampa siya ng mga reklamong acts of lasciviousness, child abuse at rape laban kay Cabonce. Hindi man lang ako ang babaeng inabusan niya. Alam ko. Marami pa, kaso lang, natatakot sila. Padre, kung nasaan ka ngayon, makonsinsya ka naman. Kumakausap kami ng iba't ibang mga grupo para siya ay suportahan. Grupong simbahan din para sa loob nila ay magkaroon ng pag-uusap at pagharap dito nga sa kaso na ito. Nakausap ng GMA News si Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos pero tumanggi siya magbigay ng detalye ukol sa kaso ni Father Cabonce. Patuloy namang kinukuha ng GMA News ang panig ng CBCP. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Samantala, tinanggal na si Atty. Ferdinand Rapanan bilang hepe ng COMELEC Law Department at miyembro ng COMELEC DOJ Investigating Panel kaugnay sa umunoy dayaan noong 2004 at 2007 elections. Ayon po kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ito ang naging desisyon ng COMELEC and Bank. Hindi raw kasi tumupad si Rapanan sa usapan nila ng COMELEC and Bank na hindi siya magsasalita laban sa komisyon. Hinahanapan na raw ng ibang department si Rapanan na may ranggong Director 4. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Rapanan habang iniintay ang kopya ng resolusyon ng NBank. We're taking him out of his assignment at the DOJ. Okay? Because sabi niya, gusto niya dalawa. We're also taking him out from the Law Department, which was the original plan as far back as June. Because of his track record in the Law Department, maraming problema ron. Hindi bababa sa 10 tao ang nasawi sa pagpasabog sa tanggapan ng United Nations sa Nigeria. At ilang lugar sa Bahamas binayo ng Hurricane Irene. Saksihan po ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Natumbang mga puno at sirang mga tahanan ang iniwan ng Category 3 Hurricane Irene sa Nassau na kabisera ng Bahamas. Tinatayang 70% naman ng mga kabahayan at iba pang istruktura ang nawasak sa Acklins at Crooked Islands. Ang mga turista roon nagsilikas na habang nagkansela na ng biyahe ang pangunahing cruise lines. Mula Bahamas, inaasahang susunod na babayuhin ni Hurricane Irene ang North Carolina at New York sa Amerika. Nagkalat ang mga bangkay at sinunog ng mga tangke sa mga kalye ng Gargur sa Tripoli, Libya, lugar kung saan pinaniniwala ang nagtataguraw si Libyan President Muammar Gaddafi simula pa kahapon. Ang 5-star Corinthia Hotel naman na nakubkob na ng mga rebelde, inatake raw ng pinaniniwala ang mga pwersa ni Gaddafi ngayong araw. Kaya naman ilang minuto rin nagkaputukan dito. Pero kalaunan, idineklara ng mga rebelde na kontrolado pa rin nila ang hotel. Sa kabila ng gulo, may mga kababayan na tayong nakasakay sa rescue ship na MV Tasuko na pinadala ng International Organization for Migration. Pero 35 lang sila sa 71 na unang nagpahayag na gustong lumikas. Ayon sa DFA, di raw agad nakarating sa pier ang iba pa dahil sa magulong sitwasyon sa Tripoli. Hindi bababa sa 10 tao ang nasawi at di pa matiyak na bilang ang sugatan sa pagsabog sa tanggapan ng United Nations sa Abuja, Nigeria. Wasak na wasak ang pader ng UN building. Ang sasakyang pinaniniwala ang ginamit sa pagpapasabog, tuluyan ng nahulog sa basement. Hinala ng mga otoridad, ang grupong Boko Haram o ang North African arm ng Al-Qaeda ang nasa likod ng pag-atake. Para sa saksi, Rosette Rivera, nag-uula. Saksihan sa aming pagbabalik sa pagsisimula ng long weekend. Pamilyang Pilipino, enjoy sa pamamasyal sa theme park. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Ang